Every year we pause from our official schedules to commemorate the first Independence Day Declaration of 1896. It was a moment of history when young men and women rebelled against the 4 centuries of rule of the Spanish colonial world power. Good evening, I'm Freddie Abando, welcoming you to Convergence, a meeting of ideas, a meeting of concerns, a meeting of issues. Tonight, we shall take a brief look at the events that led to our Declaration of Independence, the meaning of nationalism, the elements of heroism, and the relevance of all these to our present-day national life. Tonight, we will have historians, and please welcome Professor Michael Charleston Chua of the De La Salle University, and of course, a member also of the Philippine Historical Institute. We have Professor Vicente Villan of the UP Department of History, and of course, we have Professor Alvin Campomanes of the University of Asia and the Pacific. Convergence will continue after we pause for these reminders. We'll be back. We're back with Convergence. Professor Chua, you were with me last year. This is your first anniversary actually on this show. Salamat po. But just looking at from where we left off last year and celebrating this year, knowing that we just finished an elections, I mean, is there a need to redefine what nationalism is all about? Is it the same as it should be when it was first, when independence was first fought in 1898? Well, may iba-iba kasing konsepto ng kung paano maging malaya. Some people say na political lang. If you have civil rights, that's liberty already. But for many people, including yung mga nakipaglaban noong 1896, 1898, yung kalayaan ay kaginhawaan, no? So we must have a better life. So ang tingin ko, what is different now? Yung may optimism yung tao na we participated in a democratic process, which is the first automated election. It's one of the biggest in the world, no? Na naipatunayan natin na pwedeng magkaroon ng isang generally peaceful election at may credible count at binantayan natin ng husto. So ang optimism ngayon ng tao, yung tamang konsepto ng kalayaan na mayroong kaginhawaan that we are going to have good health, we are going to have yung ginhawa, yung hininga, mabuting komportableng buhay, kalusugan, na sana makamit na. No? Not easy, it's not a process, pero kumbaga magtutulungan tayo doon. Pero ang bottom line ba dyan, does it redefine what nationalism is all about compared to what it was then in 1898 with what happened only recently? Actually po, ang kasalukuyan ay hindi talaga hiwalay sa nakaraan. Kaya yung 1896, din sa kasalukuyan, even yung panahon pa ng mga bayani natin sa mga epiko, pinabanggit na lagi talaga ang pamunuang bayan o pamunong bayan nakadaan ng kanyang atensyon paano pangalagaan yung buhay. Paano isiguro yung ginhawa, paano magkaroon ng dangal yung tao sa kanyang pamumuno. So, hindi po tayo nalayo doon sa past, sa present. At lalo yung 1896 na halos kamakailan lamang, sariwa pa sa alaala ng bayan, plus the fact na lagi siyang tinatalakay sa klase. Ang mga kabataan Pilipino ay alam na alam nila kung ano yung 1896 Philippine Revolution. Kung alam natin ng 1896, ang tanong ko sa iyo, Professor, at sa iyo na rin, Charleston, why did it take us too long, really, to say that we want our freedom from Spain? Why did it take 400 years? And if you take the parallelism, yung parallel niyan, that from 1946 to the present, bakit ngayon lang kinakailangan na pagkatiwalaan natin yung resulta ng election dahil sa automation na nagbago tayo o ano? Okay. Unang-una siguro kapag titingnan natin yung tanong na yan, kailangan nating isaalang-alang o i-consider na itong forma ng political system na nation-state ay hiram natin mula sa labas. So nung simula, meron na tayong konsepto ng bayan. Pero hindi kapareho ng nation na meron
ang ibang bansa o mga kanluranin na Western societies, yung mismong proseso ng nation building ay nagsimula ng tangkain ng mga Espanyol na magtatag ng estado o state dito. Meron na tayong iba't ibang bayan, pero yung pagkakabuo natin bilang isang sistema na national ay largely dahil din o tugon din sa pananakop na Espanyol. So, doon po sa mga nakaraang daang taon na nandito yung mga Espanyol, kinailangan pang mabuo yung sense of nationhood ng mga Pilipino. Ibig niyo ba sabihin na noon hindi natin talagang tinakatanggap o kinikilala na tayo ay mga Pilipino na nagkakaisa noon? Ang problema kasi dyan, yung tulad nga ng mga pinag-aaralan namin ni Dr. Villan, doon sa klase ni Dr. Villan ngayon dahil estudyante niya ako. Yung mga Pilipino kasi, malakas may strong sense sila ng regionalism. Kasi nung unang panahon, wala naman talagang But it bansang still happens right now. Pilipinas. It still happens right now. Yun ang problema na... And that's the reason why we're divided still, di ba? Nakuha siya. Actually po, bagamat tayo ay watak-watak geographically at may pagka-diverse yung ating kultura, pero meron tayong commonality na pwede nating pag-usapan para mas mapabilis yung tinatawag na nation building. At ang nakita natin dyan, ang commonality natin, alinmang ethno-linguistic groups, present lagi talagang tatlo, yung important pagpapahalaga sa buhay, sa ginhawa at sa dangal. Kahit basahin po natin yung mga epic natin, tingnan po natin yung kronika ng mga Espanyol, kahit yung mga sinulat na mga bayani natin noong 1890s, lagi talagang in-emphasize po yung life, yung ginhawa, yung tinatawag nating dangal. Okay, babalik tayo, man, Charleston. We'll pause a break and we'll continue with Convergence. Interesting discussion. We're back with Convergence. You know, Professor, yes, Charleston. Important kasi parang napag-usapan nga natin na meron tayong commonalities. Yung Austronesian culture natin, no? Pero ang nangyari kasi, no, bagamat tayo ay mayroong kultura, sariling kultura, at meron tayong magaling yung kultura natin sa paglalayag, ang problema dyan, pagpasok ng kolonyalismo, no? Spanish conquest, then yung mga Amerikano, meron silang ginagawa sa atin. They divide and rule us. For example, merong magkakaroon ng rebellion sa isang lugar. For example, sa Pangasinan, sasalakay ang mga Bisaya, sasalakay tutulungan ng mga pero kasi ang problema kasi diyan, bakit tumutulong ang mga Bisaya halimbawa, bakit tumutulong ang mga Kapampangan nun sa Espanyol? Is it the material wala gains? pang concept ng bansa. Ang bayan nila noon, ang gusto nilang protektahan ng kaginhawaan ay yung kanilang bayan, no? Yung bayan nila, yung kuswari sa Panay, sa Pampanga. Yung mga bayan ay alyansa ng iba't ibang barangay. So, kumbaga, kung ikukumpara natin sa kasalukuyan, limitado yung konsepto nila ng community. Hindi ka pareho nung bansa na alam natin sa ngayon. Hindi natin sinasabing walang capacity yung mga ninuno natin na magkaroon ng mas malawak na pagtingin sa lipunan o magkaroon ng mas malawak na political system o setup na may estado. Pero, nung panahon na yun, kumbaga, hindi na hayaan yung mga barangay. That was before the Spaniards came. Yes. Kaya importante, dun sa kwento ng ating bayan, yung mga katulad ni Nagat Dr. Jose Rizal na nag-isip na pwede tayong mabuo bilang isang nasyon. At si Andres Bonifacio na pwede tayong mabuo bilang isang makapangyarihang bayang Katagalugan. But Professor, just looking at what he said, St. Charleston, talking about Rizal and Bonifacio, as it is, they had to endure Spanish oppression at the time. Pagkatapos nagising tayo sa katotohanan, nasakop tayo at panahon na para makalaya tayo. But what does it take now? For example, looking at where we are, that poverty continues to be a problem. And somehow we look to our leaders as those who would, provide what our people need, and yet they fail to recognize the fact that they were voted into office with that trust. I mean, how do you change this kind of perception among the incoming leaders of this country, especially at the time when you are talking about independence? Ang lagi po natin yan, sabi nga ng mga scholar,
walang pinakamagandang paradigm, sabihin natin, teorya, mga solusyon sa mga problema panlipunan is yung dapat grounded siya sa kasaysayan. Sa kasaysayan natin po makita kung ano yung nararapat nating gawin sa kasalukuyang panahon. Kasi kagaya sinabi ko kanina, hindi talaga hiwala yung nakaraan at saka yung kasalukuyan. So kung anong nakikita natin sa nakaraan, dapat makita ito ng mga leaders natin. Sa nakaraan natin, makita natin yung mga leaders natin, nagsisikap na bigyan talaga na magandang buhay yung mga tao. Alam mo, madaling magsabi ng ating mga leaders na kada eleksyon, etong gagawin ko para sa inyo. Mahango kayo sa kahirapan, ginhawang buhay. Pero kapag nandyan na sila, nakakalimot. Bakit kaya walang batayan yung kanilang mga plataforma o mga promesa sa ating mga kababayan? Sa palagay ko, kinakailangan ng mas malawakang partisipasyon o pakikilahok ng mga tao. Nakakalimutan kasi natin na ang tingin ng ibang Pilipino, their responsibility ends after they vote, after they cast their votes. Hindi po, dapat vigilant tayo, mapagmatyag, at palagi nating pinapaalalahanan itong mga politikong ito na ating ibinoto na meron silang kailangang i-deliver sa atin.